Hola from Barcelona. Matagal na nga nagre-request itong mga kaibigan kong Espanyol ay pagluto ko naman daw sila ng Filipino food. Longganisa at adobo pa lang yata ang natitikman nila. Dahil utu-utu ako, sige, pagbibigyan ko na. Susubukan na rin natin itong aking bagong llanera. Sumaksas nga ba ang leche flan ni Pinay sa Barcelona? Dito kami sa tabi ng pool magsasalo-salo. Gagawin nating parang outing ito. Niready na nga namin ni Chef Jam ang kapaligiran. Sakto lang ang init, di naman ako masyadong pinagpapawisan. Inire-ready ko na ang mga upuan habang malumanay na inaabot sa akin ng asawa ko ang mga unan. Binuksan na rin niya itong malaking payong. Nanilipad lang din ang hangin kinalaunan. Kaya in the end, nakasarado na lang din yan. Inalis ko na rin ang mga insektong nalunod at ang mga dahong-dahong nakalutang sa tubig. Halos araw-araw namin ginagawa ito. Marami kasing halaman at puno ang nakapaligid dito. Minsan nga may ahas pa, pero wala namang kobra. Pagkatapos maglinis, iniready ko na rin ang lamesa. Maliit nga lang ito. Hindi ko alam kung paano kami magkakasya. Doon na lang sa maliliit na table ko pakakainin ng mga bata. At dito na lang ang matatanda. Pinalitan pa nga ni Chef Jama ang gas. Habang tinitimplahan ko itong lechong kawali na request ng kaibigan ko. Grabe ang detail ko magkwento, no? Isama ko na rin kaya kayo sa banyo. Kagabi ko pa actually niluto ang mga pagkain. Baka sa halip na tanghalian ay maging hapunan na lang kung ngayon ko pa sisimulan. Nasayang nga lang effort ni Chef Jama sa pagbabalot ng lumpia. Hindi ko kasi yan hinanda. Pagising ko kasi kaninang umaga, kulukulubot na. At nagdikit-dikit pa. Nasira. At nakakahiya namang ipakain sa aming mga bisita. Next time ko na lang ipapatikim ang lumpia sa kanila. Habang galit na nagbabalot ng lumpia dyan ng aking asawa, ay excited naman ako sa kalalabasan nitong leche flan ko. First time ko, kaya sinunod ko ang payo ng kapatid ko. Pero walang suka at tansya-tansyahan lang. Gumamit ako ng 14 na egg yolk, condensed milk at normal na gatas lang. Wala kasi akong iba. Sinubukan ko maghanap sa malalapit na supermarket dito. Pero wala talaga. Pero naisip ko, subukan ko na lang din. Nag-curious na din kasi ako kung anong kalalabasan kung normal na gatas lang. Dahil mukhang di na nga tayo papasa sa 2 platong nauna, marami pa akong niluto dito. Naglaga ako nito para gawing lechong kawali. Nagluto na rin ako ng ginitaan. Yung isa may chicken at yung isa ay gulay lang. Vegetarian kasi yung isa naming kaibigan. Gagawan ko rin siya ng giant tortang talong. Mukhang magugustuhan din nila ito kasi gustong-gusto din ito ng pamilya ko. 4 pa lang ang naluluto ko pero ang gulo-gulo ng aking kusina. Ang lambot-lambot nga pala ng aking adobo. Dapat kasi humbayan. Kaya nilaga ko muna ang meat niyan. Pero wala pala akong pineapple juice. Kaya ginawa kong adobo na lang. Nagmarinate rin ako ng chicken na gagawin kong fried chicken. Bukas ko na lang lulutuin ng pansit. Dahil baka nga mapahiya ako dun sa leche flan natin na gumawa din ako ng bilo-bilo. O pinalto kung tawagin ng mga Batanggenyo. Favorite ko kasi itong merienda nung bata ako. Ako na lang uubos kung hindi nila magustuhan. Fast forward, ayan luto ng lechong kawali. Mukhang sumakses ako dito. Ngayon naman ay pansit. Chef Jama na lang ang pinagluto ko. Gulay nga lang pala, toyo at ilang pampalasa lang ay pinalagay ko. Para makakain rin ito yung vegetarian friend ko. Ininit ko na lahat dito ang mga pagkain. Naluto ko na rin dito ang tortang talong at fried chicken. Gumawa na rin ako ng mabilisang beef salpikaw. Minsan lang naman ako maghanda ng ganito. Gusto ko sanang gawin ito noong birthday ko, kaya lang tinamad na ako. Tagalog song nga pala pinapatugtog dito ni Chef Jama para feel na feel daw ng aming mga bisita. Ayan, luto na ang mga pagkain. Isa-isa na namin nilagay sa lamesa. Habang yung kaibigan ko naman ay unti-unti na hinuhugasan yung mga kalat dyan. Hindi ko na nga pala inilis ang kanin sa kaldero. Punong-puno na kasi ang lamesa, lalagyan pa ng plato. Ginawan ko rin kasi ng Filipino flavored pasta itong mga bata. Success ang mga pagkain natin. Nakailang bulo sila ng kanin. Unang naubos ay ang tortang talong. May konting natira sa mga pagkain natin dito pero pinauwi ko na lang din sa kanila. Tuwang-tuwa rin ng vegetarian friend ko na kahit sa gulay lang ay natitikman niya ang lasa ng pagkain Filipino. Yung asawa nga pala ng kaibigan ko naghugas sa mga plato. Habang yung asawa niya enjoy na enjoy sa wine dito. Oras na para tikman ng leche flan. Niready ko na rin ang bilo-bilo. Eto na, binuksan na ni Chef Jama. Ang ganda ng itsura. Pero papasa kaya ang lasa? Oh yeah! Wow! Tinigman na nga ng mga kaibigan namin. Nagustuhan daw nila. Ayan, halos maubos na ang isa. Pero kung ako ang tatanungin nyo, para sa akin hindi siya pumasa. Yung texture niya ay parang gelatin. Medyo firm, hindi creamy. At kulang sa tamis. Nagustuhan siguro nila kasi malapit ito sa isang dessert nila na tinatawag nilang flan. Ang pinagkaiba lang, di sila naglalagay ng condensed milk. Normal na gatas lang din ang gamit nila. Hindi ako sumakses mga mare. Ang lakas din siguro ng apoy ko, tapos in-steam ko pa. Susubukan ko na lang ulit kasi siguraduhin ko na next time ay mas maging creamy na. Yung bilo-bilo naman o pinaltok ay out of 8 adults dito ay 3 lang kami nagkagusto. Si Chef Jama, itong asawa ng friend ko at ako. Masarap daw ang lasa pero nawiwerduhan sila ng konti sa tekstura ng bilo-bilo at sago. Madulas daw sa dila. Kaya kung papipiliin daw ay sa leche flan na sila. Nabusog ng sobrang aming mga bisita. Pinagmerienda ko rin ng prutas nung bandang hapon na. Nagkaraoke naman kami habang nagsuswimming mga bata. Nagkwentuhan at may konting iyakan. Paano ba naman kasi 2 sa mga kulit na bata ditong 3 years old ay tumalon sa pool ng walang paalam. Buti na lang may adult na nakabantay sa kanila. Doble ingat talaga para sa mga parents
friends natin dito. Hindi ko talaga kayang pagkatiwalaan itong mga anak ko kahit marunong sila mag-swimming. So siya, dito na natatapos ang aking kwento. Hanggang sa susunod. Adios!